kay dating Senador Antonio Trillanes ho, mga boss. Ibang topic Sentry. naman. Oo, Ayan. Sentry, testigo po sa impeachment, mga kababayan. Naku po. So mukhang nakikita ko na ho dito, mga kababayan, na posible, maaari na pati po yung bank accounts ng dating Pangulong Duterte at ni BP Sara na joint accounts ay mapalabas ho kung ganon. Dahil sabi, di ba, ang investigasyon o ang 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 ebidensya ang magwe-weigh sa investigasyon, mga bossing. Di ba? Sani Reyes at Poldo Maria. Pakinggan natin, mga bossing. Ang daming ano nito. Ang daming ebidensya ho nito. Si dating Senador Antonio Trillanes. Oh. Nabanggit niyo po yung impeachment. Lumipat naman tayo, Sentry, ano? Ibang topic naman, Ibang topic Sentry. naman. Oo, dahil nga doon sa impeachment. Go ahead, partner. Mukhang may tanong ka. Mukhang excited ka itanong to. Tatanong lang natin ulit, no? At alam kong nasagot na rin naman to ni Sentry. Pero tignan natin. Ang ganda naman ng host nito. Jordan G! Sino yung host? Oh, maganda. Maganda lang, ha? Siyempre, tao lang ho tayo makakita ng ganyan. Kumbaga, mapupuri at mapupuri natin. Lang yaya. Ang hirap gumawa ng pampalusot. Anyway, sana hindi nanonood yung misis ko. No, game, tuloy! Kung ito pa rin yung stance niya, no? Lalo na magsisimula na nga yung hearing, di ba? So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na sabi ni Chris Angel, sumbong kita kay YP mo, Boss Mike. Kayong mga friends ko at yung iba, alam ko friends nung misis ko no? Iba-block ko kayo. Iba-block ko kayo. Baka ikat nyo yung video ko tapos ipasa nyo Oh. humarap dito sa hearing according to Congressman Laila De Lima. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? Opo, tayo po ay nasabihan na Sentry pa. Hindi magbabago yan. Biruin nyo po, 2016 nung tumakbo si dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon po, 10 taon na, mga kababayan, iisa lang ang ipinaglalaban. No? Wala pong pagbabago. Wala pong paiba-iba. Sentry yan magiging testigo ako dito sa Nok ng puto tong si Tato. Umano pa Tinigil ko na nga Talagang gumatong pa si Tato. Ganda niya, boss. Simple lang. Tumigil ka na dyan. Mapapagalitan tayo. Shout out sa'yo. sa impeachment. So, naghanda na rin ako ng aking presentation. Pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually, iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol dun sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. Sabi na nga ba mauuwi at mapupunta doon sa bank accounts ng Vice Presidente at ni dating Pangulong Duterte. Simula ho sa umpisa, 2016, hanggang ngayon, 2026 na ho, mga kababayan, talagang inilalaban po. At halatang halata naman, itong kampo ng mga Duterte na ayaw nilang mabuksan yan, natatakot mabuksan no? Kasi mga boss, ang dali lang po nilang ipahiya itong si dating Senador Antonio Trillanes. Napakadali ho. Ano gagawin? Yung kepulong, itaas lang yung likod ng damit niya. Tapos ipakita, wala po akong tato na kagaya nung sinasabi ni Trillanes. Pahiya number 1 na si Trillanes doon. Pangalawa, mga kababayan, yung bank accounts na yan, i-open nila sa public. Wala pong katotohanan yung sinasabi ni Trillanes na merong nagpapasa o naglalagay ng pera 2 bilyon sa bank account na yan. Pahiya si Trillanes. Kung papapatunayan nila na wala talaga. Pero sa haba ng panahon mga bossing,
mas napapaisip ang mamamayang Pilipino eh. Hindi kaya talagang totoo at tama yung sinasabi ni Trillanes? No? Biruin mo yung usaping China, ibinintang nila, binenta daw po ni Antonio Trillanes yung West Philippine Sea. Ang layo po sa lumalabas at nakikita natin ngayon. Mas more on, parang sila yung nagbenta doon sa mga isla sa West Philippine Sea. At yan nga po, may mga tsinador pa. Di ba, B. Soriano? Oh. At Sir Archie Beroya? Yun naman po, sabi, ni Antonio Trillanes, first, unang batch, si dating Pangulong Duterte, na ikukulong. Nangyari po. Second batch, si Bato at si Bungo. Mangyayari po. Di ba? Mas more on, nandito yung katotohanan eh. Nandito yung mga totoong nangyayari eh. Versus doon sa mga pinagsasasabi ng mga DDS. So, mga official documents na yung lalabas to validate yung mga statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. So, ibig mo sabihin na, Sentry, posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Hindi Maganda yan. No? Sana matuloy ho. Kasi nakikita natin sa Kongreso, mga bossing, mukhang tuloy na tuloy. No, nakikita po natin, mga kababayan, doon sa Congress na kung ano din po yung bilang, siguro hindi man ganun kadami din, yung bilang nalalagdad, na pipirma. Hi Mark, we have some Gatorade fridge coming. Can we place one in your gym? It's 26 cubic feet. Ang laki naman nun. Maglalagay ng Gatorade sa gym ko, aba. Ang dali. Tapos ako pagbabantayin? Hindi. Kailangan yung mamaya na kayo, no? Tuloy. pa yata. Email nyo ko. Ayan, ganyan no, kapag ka negosyo, i-email nyo ko. It's 26. Wala na nga kaming paglagyan ng ng pwesto sa gym eh. No? Tuloy. Baka sa April pa. Sa April pa. Oo. So, parang review lang ito, no? Para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na. Sabi ni Cesar de los Reyes, $23 billion binenta ni Digong ang West Philippine Sea. Naku, hindi baka okay lang yung 150 million buwan-buwan ni Koopman. No? Kung ito pong sinasabi ni Cesar de los Reyes na $23 billion binenta yung West Philippine Sea, baka okay lang ho, mga kababayan. Yung pagkalaki-laki, 1.8 billion kada taon, no? Yung Peso pa yun, peso. primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscarpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila Ito yung 2 billion daw ho. Grabe, dati ho, mga Napoles, mga kababayan, milyon lang po eh. Makarinig tayong 10 milyones, nalulula na tayo. Dito, ibang klase. Sa Duterte, bilyonan ho.